What's going on, guys? Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan. Reaction video na naman tayo dito sa mga pangyayari at mga nangyayari sa ating lipunan ngayon. Ito na nga, dalawang 2 anyos na Pilipino, batang Pilipino, hinampas at inapakan sa Taiwan, Taipei. Suspect arestado. Ito mga kaibigan ay tourist, nag-tourist sa Taiwan kasi nga ang mga Pilipino, mga kaibigan, baka hindi nyo alam, ay free visa sa Taiwan. Okay, pwede kayong pumunta sa Taiwan, mamasyal doon. Ito na mga kaibigan, ang nagtitrending doon ngayon sa Taiwan. Nawi sa bangungot ang masaya sanang bakasyon sa Taiwan ng isang batang Pilipino kasama ng kanyang pamilya. Pinaghahampas kasi at tinapaktapakan ng isang lalaki ang biktimang 2 taong gulang pa Ayan, lamang. mga kaibigan, yan ay nagtitrending ngayon sa Taiwan hanggang dito sa Pilipinas, hanggang dito sa abroad. Okay, pinapag-usapan kung bakit nangyari ang mga pangyayaring ito. Safe ba ang mga Pilipino na pumunta sa Taiwan, mga kaibigan? Continue lang. Nakatutok si JP Soriano. Excited ang pamilya Balagtas nang dumating sila sa Taiwan nitong April 25 para sana mamasyal at mag-enjoy kasama ang 2 taong gulang na anak na babae at iba pang kaanak. Dami nila mga kaibigan Ito ay namasyal or yan nga, tourist. Marami sila. Kasama, may mga bata na kasama. Pero ang kanilang bakasyon, nauwi sa trauma. Habang nasa pangunahing train station sa Taipei o Taipei Main Station, nang saglit daw na tumakbo ang kanyang 2 taong gulang na anak, isang lalaki ang biglang nanakit dito. To my surprise, biglang may dumaan na tao na binangga siya, tapos hinampas siya. Kahit tumakbo ako agad. Kaya lang, mabilis na mga pangyayari, hinapakapakan siya. Inapapakan siya nung tao or maraming tao. Nung nangyari yun, actually, I was frozen. Huminto rin ang lalaki at kalaunan nalaman sa ginawang investigasyon kung bakit inatake ang kanyang anak. Ginawa daw niya yun sa daughter ko kasi daw, nainis yata daw siya na tumatakbo siya. Ganon. Ito mga kaibigan, explain lang natin. Ako nagbakasyon na rin ako dyan sa Taiwan, ito mga kaibigan, marami ang nagko-comment din dito, Pabayang mga magulang, kahit pabaya ang magulang pa rin dapat ginawa. Ito mga kaibigan, kasi nga, itong balita na ito, binabatikos yung magulang sa social media kasi nga pabaya daw. Siguro, itong magulang nito, excited lang na makarating sa Taiwan, nawala siguro sa isip niya itong anak niya or naging pabaya na nga, kung siya kung pabaya, okay? O nakalingat ito mga kaibigan. Pero, tama ba ang ginawa ng isang Taiwanese na apak-apakan ng isang bata, minor de edad, 2 years old? Na talaga namang hindi katanggap-tanggap ito sa mga Pilipino ng mga kaibigan na bibisita sa Taiwan. Alam naman natin, ang Taiwan ay tambak ang mga Pilipino dyan. Kasi nga, ang pagkakalam ko dyan, kahit saan ka pumunta sa lugar ng Taiwan, ay puro karamihan Pilipino ang manggagawa dyan. Siguro, ang populasyon yata ng Pinoy dyan, siguro may 70% or 60%. 40% lang ang mga Taiwanese, 60% yata mga Pilipino dyan or 50-50, ganyan. Sobrang daming mga Pinoy dyan, mga kaibigan. Kaya ang Taiwan ay nag-offer ng free visa. Kaya lang, itong mga pangyayari na ito, talagang masakit isipin sa mga kapwa nating Pilipino or sa inaasahan nating bansa na Taiwan na napakabait nila, ligtas ang lugar na ito. Bakit nangyari ito, mga kaibigan, continue lang. Agad naman daw dumating ang tulong, pati na ang ambulansya. Agad ding naaresto ang lalaki base rin sa mga news reports ng local media sa Taiwan. Naaresto naman agad sila. Naaresto pala yung Sa loob ng ambulansya, maririnig ang iyak ng musmus na nagtamo na pala ng mga galos, pasa at concussions dahil sa paghampas at pag-apak ng lalaking pinaghihinala ang isang local resident sa Taiwan. Nagpaabot din ng paumanhin ng Taiwan tourism officials at nagbigay ng financial assistance na katumbas ng ipinambayad nila sa ospital at ilang tourism assistance sa pamilya. Dumulog din daw sa MECO o Manila Economic and Cultural Office ang magulang ng mga biktima. Pero ayon kay Veronica, hindi raw siya nakakuha ng malinaw na sagot at commitment na talagang maitutuloy ang kaso sa lalaking nanakit sa kanilang anak. Ang MECO dyan, mga kaibigan, ito lang yung MECO dyan,
ay talagang maka-Chinese, mga kaibigan, ha? Kung ikaw ay Pilipino na magrereklamo ka sa Meko at irereklamo mo ang Chinese, Taiwanese, eh medyo kasi nga sabihin nila nandito ka sa bansa ng Taiwan, makisama ka, ganun. Kaya lang ito insidente ito, ha? Inapakapakan ng Taiwanese ang Pilipino na turista doon. Okay? Kailangan kasi nga diyan, mga kaibigan, pag ikaw ay nag-abuso or may sinakit ka, may bayad talaga ang karamihan diyan. Okay? Pero ang tanong dito, safe pa ba na pumunta tayo mga Pilipino sa Taiwan? Ay sa tingin ko ay safe. Kasi nga hindi mo rin maiwasan, may mga tao din na galit sa Pilipino diyan. Pero may mga Taiwanese din na napakabait ng ugali, mga kaibigan. Mabait. May mga, kasi nga sa Taiwan, lahukan na rin dyan Galing China yung iba, yung mga Chinese, nagtatrabaho sa Taiwan. Naging local na rin sila. Pero yung mga original na Taiwanese, ayaw nila sa Chinese. Kasi nagkagera nung araw sila Pero yun na nga, mga kaibigan, ito nga ay binabatikos ngayon. Kaya mababasa mo dito sa social media, kawawa rin naman ang magulang. Kapag negative commented ka agad, saan ang hostisya, isip-isip din. Ganyan pag napira sa pabaya ng mga anak, okay? Pangit naman na sabihin na sisihin mo yung magulang dito. Pabaya daw sa anak kasi nga siguro pagkaalam ng anak nito ay safe na safe nga ang Taiwan kahit yung mga bata katulad siguro sa Pilipinas kahit pabayaan mo walang mangyayaring ganyan. Pero ito bihira naman siguro mangyari ito sa Taiwan na may mga bata na inapakapakan or inaabuso ng mga Taiwanese. Kasi nga mga kaibigan, may mababasa ka rin sa mga comment nito, nagalit din sila, yung mga Taiwanese, galit din sila doon sa kapwa nila, yun nga, na nagawa ng bakit minor, ginanon. Hindi rin katanggap-tanggap para sa kanila. Okay? Isang pamilya kayo, di nyo man lang kinuyog yung nanakit sa bata, ay bawal yan. Okay? Kasi nga, mga kaibigan, pag ikaw ay turista, kahit inapakapakan yung anak mo, awatin mo lang yan, wag mong dadalihin yan. Kasi kulong kayo ng Taiwanese police. Kaya nilang baliktarin yan. Kasi nga, dayo kayo. Wala kayo sa sarili nyong bansa. Pag dayo kayo sa isang bansa, at may gumawa sa inyo ng kalukuhan, huwag nyong sasaktan yung kasi may mga pulis dapat sumunod kayo sa pulis kasi nga kayo yung arestuhin, kaya kayong baliktarin yan kahit sa mga lawyer nila. May mga lawyer magagaling kampi sila sa kapwa nila, mga kaibigan Sa Taiwan ay kampi nila ang kapwa nila. Di ba may Meko diyan? Nako. Maraming nagko-complain sa Meko. Diyan, nung ako ay nagwan. Sabi ko, boss, may Meko dito Nako, mahirap na magsalita sa Meko. Mahilig sila sa mga ras-ras, pira-pira. Yung papilis daw niya, may ikwento dyan yung isang Pilipino, nag-ayos ng papilis sa Meko, kailangan daw ng perma. Ngayon, itong Pilipino na ito, may pipirma niya para papilis ganon. Sabi nung Meko, bumalik ka na lang, saka na ito pirmahan. Kasi nga, sobrang dami. Ngayon, boss, paano yan? Babalik na lang ako. Pero, sabi sa kanya, may rush naman. Sabi, may rush. Ibig sabihin, gusto mong maadala agad yung papel na ito, iparas mo. Pumayag na yung lalaki. Yung nakausap ko. Ngayon, sige na nga, boss. Pumayag na, bumayad na siya ng rush. Doon daw sa pinirmahan lang. Binigay na sa kanya. Ganon, rush. Namira pa talaga. Pero lang yon. Kwento lang niya. Ewan natin kung tutunay. Pero possible, mga kaibigan. Gusto pang hututan ng magulang, ang literal na magulang. Magulang, mag-isip kung gusto mo babayaan ng mga anak. Okay? Hututan. Okay? Kasi nga, mga kaibigan, pagdating sa Taiwan talaga, pag nanakit ka, pira-pira talaga. Ang kalakaran. Possible na pag kinasuhan mo, ganoon na nga rin. Pira ang hinahanap. Ano bang ginagawa ng magulang? Baka inuna ang picture-picture. Ano ba naman? Tuloy pa nga natin balita. Tuloy pa natin
pati na rin ang danyos na nais nilang makuha. What I need for the MECO is free legal aid assistance for the entire case, to sue the assailant for moral damages, for us to be able to be compensated for the moral damages, for the suffering and the trauma that we are scarred for life as a Gusto mo family. pera. Okay, maliwanag dito, pera. And of course, to make sure that the man will be prosecuted. Ipinarating ng GMA News sa MECO at Taipei Economic Ikaw daw, Cultural Office ang mga pahayag ng magulang ng biktima ng pag-atake sa Taiwan, pero wala pa silang tugon sa Walang tugon. ngayon. Noong 2025, umabot sa mahigit Kung nagreklamo 630,000 ka sa Meco, 50-50 ang lagay mo. Tutulungan ka na parang hindi. Ewan ko ba kung bakit ganyan ang Meco dyan. Kaya maraming mga napapauwi na Pilipino sa Taiwan, hindi na yung kahit na kaunting mali, hindi na ipaglaban ng Meco. Tamang marites lang ng Meco yata dyan taga-ayos ng papers at nagkakulikta ng bayad. Ganon. Halimbawa, ikaw ay mapapauwi ng employer mo dyan sa Taiwan. Dahil nga ikaw ay may nagawang mali or kaunting mali lang. Huwag ba Meco? Okay. Punta kayo dito sa Pinas. Kami naman ang gagawa ng ibig sabihin, babawi ka kabayan pag may pumunta na Taiwanese sa Pilipinas. Ay wag, pangit yan. Okay? Kasi nga ang ating bansa mga kaibigan ay kumikita rin sa mga turista. Kumikita ng kapiran sa mga turista. Kaya lang, nagtataka rin ako sa immigration ng Pilipinas. Overstaying na sa Pilipinas. Katulad at sa Surigao, ang daming mga Israel overstaying na. Ano ba yan? Ano ba nagiging kalakaran dyan? Nagreklamo na ang mga local doon sa Surigao na bakit overstaying na itong mga ito ay sobrang pasaway na daw yung iba. Okay? Huwag kasing hayaan ang bata. Nandoon na nga tayo. Nandoon na nga tayo doon sa bata. Okay? Ang maganda dyan, yung lalaki na nag-Chinese, tingin ko ikukulong din ng mga Taiwanese yun Ikukulong nila. Siguro paparusahan ng kwan at bibigyan ng penalty. Ayun. Ano pa? Nangyari na. Ang nangyari. Sa next time na lang, huwag pabayaan talaga ang bata. Ikukulong ng Taiwanese siya, hindi papayagan niya ng bansang Taiwan din na may nangyari na ganyan. Kasi galit din sila sa mga ganyan Magulang dapat nagbabantay lagi sa isang bansa kayo. Oo nga. Tama. Kasi lalo na pag mga part ng mga Saudi Arabia, halimbawa kayo ay kwan o kaya part ng kahit saang bansa, ingatan nyo ang anak nyo. Okay, laging tingnan ang anak nyo. Dahil napakabata pa. Kung lalo minor, okay? Pabaya ka rin. Bakit hindi mo hawak-hawakan ng kamay ang anak mo? Discipline. Kasi nga may mga Taiwanese talaga mga kaibigan na stricto. Gutin nyo pa na Pilipino ang bumisita sa Taiwan ayon sa datos ng TECO. Ang pag-atake sa Taiwan, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Noong 2025, umabot sa mahigit 630,000 na Pilipino ang bumisita sa Taiwan ayon sa datos ng TECO. 600,000, higit kalahating nga. 600,000 mga kaibigan ng Pilipino kasi nga itong Taiwan offer na. Okay na kayo dito, bukas na itong Taiwan para sa inyo kasi nga sobrang daming Pilipino dito, malaya na kayo pumasyal. Ang ganda ng Taiwan mga kaibigan, maganda. Malinis na bansa, kaya lang talagang sumunod ka sa batas nila. Yung mga tao dyan, mabait naman. Mabait. Hindi katulad sila ng ibang lahi talaga na Chinese na medyo mababa talaga ang tingin sa iyo. Pero itong Taiwan, mababa rin, kaya may 50-50. May mababa na tingin sa iyo, may hindi naman. Ganon. Kasi nga, alam naman natin mga kaibigan, pag sa ibang bansa ka, ang tingin ng mga ibang lahi sa Pilipino, mababa. Dito sa Taiwan, 50-50 sila. May tumingin-tingin sa iyo na, kasi nga, alam, ibig sabihin mababa, mahirap na tao, ganon. Katulong, ang tingin sa mga Pilipino. Pero ngayon, dito sa Taiwan, 50-50 na sila. Yung mga 50% na, naniwala na, okay ang mga Pinoy. Ang iba naman, mga Pinoy, mahirap. Ganon. Sakit sa heart nito. Sakit talaga. Okay? Kasi nga, batang Pilipino na gusto lang. Isang pamilyang Pilipino na gusto lang mamasyal sa Taiwan ay hindi nila inaasahan na mangyayari ang mga pangyayari na ganon.
nagkaroon ng trauma na binugbog or ay ganun nga, inapakapakan ng kanyang anak. Masakit sa isang magulang din yan. Tapos ngayon, binabatikos pa sa social media. Alright? Hanggang dito na lang mga kaibigan. At anong masasabi nyo sa balita na ito? Ha? Na talaga namang mapapa OMG ka. Okay? Hanggang dito na lang. Subscribe channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.